Preaching. Amen. 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 Well, how I wish yung mga nag-miss ng pananambahan natin ngayong hapon, they will come to a time that they'll reflect on themselves how they take seriously ang worship sa Panginoon. Amen. Kaya let's continue to pray for one another's growth, brethren. Amen. Alright, let's all stand up, please. Tayo po magsitayong lahat. Tayo po magsitayong lahat. And let's make ourselves ready for the preaching of God's Word as we call on here Sir Maki for the preaching. Amen, amen. Blessed afternoon po sa bawat isa po sa atin. Alright, I hope that everybody is ready for the service. Amen. Amen, amen. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama sa pananambahan po na ito, sa hapon na ito. And marami po talaga na kung titingnan po natin, marami pong bakanting upuan at mukhang nabahala sila masyado sa ulan na dumating. Na po alam nyo, dun sa Tarlac, parang kung hindi po ako nagkakamali, 2 beses nang umulan. Pero yung ulan po, galit pa sa galit eh. Matindi po yung ulan dun. Pero dito, ulan mayaman lang po ito mga kapatid. At normal po yan, nasa Pilipinas tayo, sabi nga ng ating mahal na pastor. We are in a tropical country, so normal na po yan. Kung hindi uulan, mainit. Diba ba? Minsan nagrereklamo tayo, hindi tayo makapagsimba kasi sobrang init. Kahit aircon na yung church, sobrang init. Umulan! Umuulan, di pa rin ako makapagsimba. So hindi ko na po alam kung anong inaantay pa ng panahon ng iba po sa atin. But alam niyo po, umulan man o umaraw ay ang Diyos ay nananatiling Diyos. Amen! This morning, napakaganda po ng ating pong napag-aralan. Napakaganda po ng ating pong narinig. It's all about the omnisciency of God. Alam niyo po, there is no such thing na nakikita po na I do believe that everybody will agree on me on this, na wala nang pinaka-the best na pag-uusapan, kundi yung habang tumatagal, sabi nga ng mga dakilang tambay, habang tumatagal ang usapan ay sumasarap. May ganyan din po tayo bilang isang Kristiyano, na habang tumatagal ang pag-uusap natin patungkol sa Diyos, dapat mas lalong sumasarap ang pag-uusap natin. Amen. Kaya nga po, kanina umaga, we heard a message all about the omnisciency of God. Now this afternoon, I would like to talk to you on the topic, the power of the omnipresent one. The power of the omnipresent one. And I'm talking about our God. Amen. All right, Daniel chapter number 3. Daniel chapter number 3 in verse number 24. We'll begin reading in verse number 24. Okay? Verse number 24 of Daniel chapter number 3. I hope that everybody is familiar dito po sa story ng 3 Hebrew boys. Amen? Alright? Now, are you there? Amen? Sa lahat po ng mga may Bibles, are you there? Amen? Pag nandito po tayo sa loob ng auditorium, let's open our Bibles. Amen? Okay, so ang Bible po natin ay composed ng leather cover at ng may papel. Okay? At wag po nandito tayo at may dala tayong Bible, mga kapatid, wag natin buksan yung Bible sa pamamagitan ng telepono. Amen. Okay? And let this verse on the screen ay magamit po ng mga nasa ating pong bisita online. Are you there? Amen. Now, the Bible says in verse number 24 of Daniel chapter number 3, Then Nebuchadnezzar, the king, was astonished, and rose up in haste, and spake, and said unto his counselors, Did we not cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. Verse number 25, he answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. Verse number 26, Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace, and spake, and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire. Verse number 27, And the princes, governors, and the captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men upon whose body the fire had no power
nor was the hair of their head singed. Now, pag sinabi po nating singed, mga kapatid, ito po yung, kung familiar po kayo sa karamihan po ito, makikita nyo kapag plastic yung sinusunog, yung pumupulupot na kulay itim. Yan po yan. At yan po ang palatandaan na may bahid ng sunog at mainit yung dumapo sa kanila. Pero this time, yan na po yung, kumbaga, kung titingnan po natin yung isang parte na nasusunog, ito na po yung pinakamaliit na parte na palatandaan na may dumapong mainit dyan. Okay? Yan po ang ibig sabihin po ng sing. Now, this time, sabi po nung hari, which is King Nebuchadnezzar, the princes, the governors, the captain, and the king's counselor, sabi po nila, even yung pinakamaliit na na makikita mo sa sunog at pinakamaliit na palatandaan na yan tatlo ay dumaan sa pinainit ng 7 beses, ay hindi namin nakita sa kanila. Okay? So, just follow the story. I know the story is very familiar. Kaya nga po sundan nyo lamang po na maigi. Tuloy po natin, verse number 27. Neither were their coats changed, nor the smell of the fire had passed on them. Now sabi, yung dalawa, minention po dito, yung dalawang palatandaan, pinakamaliit, pinaka-small detail na palatandaan na sila ay nadapuan ng mainit. Ano po yun? Yung sing, yung palatandaan na kaya nga po ang ginamit po dyan is the head kasi nandiyan po yung buhok eh. Alam naman po natin yung hibla ng buhok, pupulupot agad dyan pag nadaanan ng mainit. Pero hindi po nila nakitaan ng ganon. Even the smell. Dito nga lang po sa atin, minsan nag-aasaran po kami dyan eh, mga full time. Pag bihis na bihis ka na, nakaligo ka na, sa mga babae, nakapag-makeup ka na, nakapagpabango ka na, huwag ka nang pumasok ng mess hall. O sa mga full time, alam niyo yung sinasabi ko, huwag ka nang pumasok ng mess hall kasi pag pumasok ka ng mess hall at lumabas ka ng mess hall, alam mo na kaagad kung ano ang ulam mamaya. Bakit? Kasi yung amoy. Di ba? Yung amoy ay makukuha mo. So, ganun din po sa kanila. A small detail na palatandaan na itong mga to ay inilagay sa fiery furnace up unto a small detail, hindi po nakita po sa kanila. Tuloy po natin. Verse number 28. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god except their own God. Now again, the title of the message this afternoon is The Power of the Omnipresent One. The power of the Omnipresent One. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa mambanal ng mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa oras po na ito na inyong pinagkaloob po sa amin. Thank you, O God, for allowing us once again to be here in your house. At salamat, Panginoon, na kami po ay ginawa po ninyong matapat ninyong maglilingkod. Kaya kami, Panginoon, ay naririto. Kami ay makikinig, bigyan niyo po kami ng bukas na puso at bukas na kaisipan. At muli po namin kayong makilala sa aming pong buhay. Yes, we already know you, O God, but thank you for allowing us to once again be revived through your word, O God. Thank you and make us worthy to receive your word this morning. Make me a blessing to these people. Thou knowest my heart. I just want to be a blessing to them, O God. And please forgive us from all of our sins in Jesus' name. Amen. Amen. Please be seated. Hello. Hello, sir. All right. So, again, magandang hapon po sa inyo lahat. Now, ang ating pong pag-uusapan ngayon is all about the power of the omnipresent one. But before we go on, sabi ko nga po sa inyo kanina, ay napakasarap na pag-uusapan, mga kapatid, kapag napakasarap ang usapin kapag ang pinag-uusapan ay patungkol po sa Diyos. Alam niyo po, every time na magkakaroon po ng lunch, ng breakfast, mula breakfast, lunch, and dinner, every time na matatapos po kami doon sa Ramos Tarlac, sa ating pong balikatan, every time na kami po ay natatapos kumain, ang ating pong mahal na pastor ay nandoon po kami sa taas ng bus, pinag-uusapan po namin kung gaano po kaganda
ang nangyayaring balikatan po ngayon. Alam niyo po, last Wednesday, ay ang ating pong mahal na pastor ay nagsalita at sinabi niya nga po doon, this balikatan, this is the first balikatan na hindi siya tumigil kakaiyak every night. Gabi-gabi ay sinabi niya po yan sa mga delegates, gabi-gabi ay siya ay umiiyak sa Panginoon na muling makita ng mga kabataan na yon ang kahalagahan ng Diyos sa kanilang buhay. And since then, mga kapatid, from the very first day, I saw the difference of this balikatan from the previous balikatan. Lahat may magagandang result. Yung iba po sa amin dito ay bunga ng balikatan. Yung iba po dito na full-time staff ay mas na-challenge at nagsuko ng kanilang buhay during the balikatan. Now, from the previous balikatan, sabi ko nga from the very first day, I already saw the difference of this balikatan. Kaya nga sabi ko kay Pastor, there's only one reason kung bakit itong balikatan na to ay naiiba sa ibang balikatan. It's not because of the staff, lineup of the staff. It's not because of the place. It's not because of the money na nandoon, hawak para ma-provide ang pangangailangan. No, it's not all about that. One thing, one reason, and that reason, it's because of the topic. Bakit po? Sapagkat ang topic is all about theology. It's all about knowing God more. And as you can see, mga kapatid, sa itsura po at sa buhay ng mga kabataan na nandoon po kayo, sad to say, maaaring makikita po natin sila dito sa loob ng auditorium when the preacher preaches as dynamic as he can, na nag-i-amen sila. Pero nakakalungkot man pong isipin, when you ask them about God, they don't know nothing. But when you ask them about the things of this world, they can answer you back-to-back sheets of paper. Yun po ang nakakalungkot na bahagi po doon. Kaya nga sabi ko, napakaganda ng topic and that is in the Bible. Ano po ang sabi ng Panginoon? Pag ako ay naitaas, I will bless. Pag ako ang naitaas, I will bless those people na nagtataas po sa akin. If I will lift it up, I will draw all men unto thee. Yan po ang sabi ng Panginoon. Kaya nga that event was so blessed. And I've seen the heart of our pastor, mga kapatid, na mula po sa devotion, kinakausap niya po kaming mga nagsasalita sa devotion. Mula po sa devotion hanggang sa main preaching sa gabi. Wala pong ibang pinag-uusapan kundi ang attributes ng Diyos. And mga kapatid, from the response of the delegates, sabi ko nga, iba itong balikatan na ito. Sabi ko nga nung nag-preach last Sunday, you've heard it from me, nung nag-preach ang ating mahal na pastor, napakaganda ng response sa mga delegates. All about the immutability of God. Na yan po ang pinreach ng ating mahal na pastor. Kaya nga sabi ko sa iyo, napakahalaga, mga kapatid, na mapag-uusapan, muli po nating mabalikan ang attributes ng Diyos sa ating pong buhay. Because maaaring sa panahon po natin ngayon, nasasanay na tayo sa mga bagay. Nowadays, people are more dependable on the things they have always seen. That is why yan po yung nagiging problema. That's the problem why there are a lot of Christians are having difficulties in their Christian life. Bakit po? Sa kadahilanan ang nagiging basihan na po nila, mga kapatid, ngayon ng pamumuhay ay nandoon po sa mga bagay na kung ano ang hawak nila at nakikita nila. Ang tao po ngayon, kapag hindi nila hawak ang isang bagay, hindi nila papaniwalaan yan. Kapag hindi nila nakikita ang isang bagay, hindi nila papaniwalaan yan. Kaya nga po, yan na ang nangyayari sa panahon po natin ngayon. Kaya maraming Kristiyano ang nahihirapan na ayusin ang kanilang buhay. Sabi ko nga po sa inyo kung susunod lang ang mga Israelites noon sa plano ng Diyos sa kanila, ang sarap ng buhay ng mga Israelites. Pinatunayan po yan ng Diyos from God taking them out from the land of Egypt. Kung susunod lang sana sila, yung travel nila to the promised land, mabilis lang yun. Pero dahil sa kanilang katigasan ng ulo, dahil sa kagustuhan nila na what you see is what you get, yun ang gusto nilang mangyari. Kung ano yung gusto nila, dapat nakikita nila yan. Hanggang sa na-adapt po yan ng maraming Kristiyano up until to this time. That is why, mga kapatid, neglected na ang attributes ng Diyos sa ating pong buhay.
Kaya nga yung preaching po kaninang umaga, all about the omnisciency of God. Some of us, mga kapatid, if we're going to be honest to ourselves, nahihirapan tayong magtiwala sa isang all-knowing na Diyos. Bakit po? Because we thought that we can think and we can do everything because we have money. Bakit? Ano po ang pera? Hawak natin at nakikita natin. Ano po ang fame? Nakikita natin at nararamdaman natin. Kaya nga yung mga bagay na nakikita at nararamdaman natin, nakakalungkot man pong isipin, yan na ang nagiging basihan ng tao ngayon sa kanilang pamumuhay. Kaya nga ang dali nilang umayaw sa simbahan. Kaya nga pansin nyo po ba sa lahat ng soul winners dito, miski yung pag-abot mo ng trucks, tatanggihan na nila. Meron ka pa minsan mai-encounter na pag inabot mo yung trucks, ang sagot pa sa'yo, hindi ko kailangan yan. Some of you are already encountered those people. Bakit po? Because they thought they have money, they have everything. Sikat sila and they thought they have everything. Bakit? Yun po yung mga bagay na nakikita po nila. Ang nakakalungkot, kapag ito po mga bagay po na ito ay nakita sa isang Kristiyano. Kaya maraming Kristiyano po ang neglected din ang pananambahan, just like some of our beloved brethren na wala po ngayon. Bakit neglected? Bakit madali na lang sa kanila iwanan ng pananambahan, iwanan ng pumarito sa loob ng tahanan ng Diyos? Because they forgot about something. They forgot the power of the omnipresent one. Bakit po? They cannot see God on their physical eyes. They cannot touch God on their physical hands. Kaya ang hirap sa taong paniwalaan ng Diyos, sapagkat masyado na po tayo nakadikit doon sa filosofiya na kung ano ang nakikita ko, kung ano ang nararamdaman ko, doon ko ilalagay ang buhay ko. Kaya maraming tao ang napapahamak. But this evening, brethren, by the grace of God, let me be a help to you once again by reminding each and every one of you the power of the omnipresent one. Sometimes we don't appreciate it because we don't know how wonderful it is to serve an omnipresent God. Minsan hindi natin na-appreciate yung kayang gawin ng Diyos sapagkat nakakalimutan na po natin kung gaano kaganda, kung gaano kasaya, kung gaano kasarap ang paglikuran ang isang omnipresent na Diyos. Yan po ang nakakalimutan ng maraming Kristiyano po ngayon. Bilang isang Kristiyano, kapatid, we should take this seriously. If you know that you are a Christian, pag sinabi mong ikaw ay Kristiyano, it means you are a follower of Christ. Now, if you are a Christian, kapatid, you should take this seriously. The power of the omnipresent one, you should take it seriously because if not, you will miss again the chance of living a great life. Sabi ko nga po sa inyo sa panahon ngayon, kapag wala kang gadget sa mga kabataan, pariwara, walang kwenta ang buhay mo. Kapag wala kang high-end na gadget, kapag wala kang mataas na allowance na nakukuha sa magulang mo, kapag wala kang pera sa bulsa, kapag hindi ka kilala sa lipunan, parang walang kwenta ang buhay. Mali, mga kapatid. Nais ko pong sabihin sa bawat Kristiyano na nasa loob ng simbahan po na ito, ang kasarapan ng buhay ay hindi mo makukuha sa pera. Ang kasarapan ng buhay ay hindi mo makukuha sa kasikatan. Ang kagandahan at kasarapan ng buhay ay makukuha mo kapag pinaglingkuran mo ang isang omnipresent na Diyos. Omniscient one. Gaya po na napag-aralan natin kaninang umaga, it means all-knowing God. An omnipresent God, it means God is capable of being everywhere at the same time. Sinong aayaw kung yun ang kasama mo? Aayawan mo ba ang isang persona na kasama mo, down ka man, o mataas naman ang mababa man ang kinalagyan mo, mataas man ang kinakalagyan mo, hindi man maganda ang kalagayan mo, maganda man ang kalagayan mo, kahit anong sitwasyon mo, pwede mong makasama ang Diyos. My question is, sino ang aayaw sa ganong klaseng kasama? Ayun nga lang yung lagi nagpapakain sa atin. Gusto mo, katabi mo pa sa pagtulog eh. Di ba? Yun nga lang, alam mo na, alam mong yan yung laging provider ng iyong inumin, provider ng iyong merienda.
Yung tipong talagang hindi ka magugutom sa maghapon. Sa 10 tao yan lang ang babatiin mo. Sa dami mong kakilala, pero siya yung pinakakilala mo. Bakit? Hindi mo lalayuan yan. Bakit? Alam mo, kahit saan ka pumunta, busog ka. Kahit saan ka pumunta, hindi ka mauuhaw. Di ba? Yan yung mga kasama na gusto natin eh. Pero ito pong tinutukoy ko po sa inyo. An omnipresent God. Masama man, hindi man mapunta ka man sa sitwasyon na hindi magandang kalagayan, mapunta ka man sa isang sitwasyon na maayos ang iyong kalagayan, hindi ka iiwan ito. Magkaipitan man, hindi ka pa rin iiwan ito. Bakit? Dahil ito pong isang Diyos na omnipresent, na kaya kang samahan kahit saan, kapatid. Hindi mo man siya nakikita, hindi mo man siya nahahawakan, but I'm telling you, God is there. He is an omnipresent God. Kung bakit maraming Kristiyano ang hindi po maayos ang buhay ngayon, sa kadahilanan wala silang kaalam-alam na patungkol sa Diyos. Kung bakit maraming sirang pamilya ngayon, sa kadahilan na hindi na nila alam kung sino ang kakasamahin nila sa araw-araw. Tingnan niyo po, maraming pamilya, pag naubusan ng pera, isa na lang agad ang gusto nilang mangyari. Ano po yun? Wasakin ang pamilya. Kapag ang tatay nawalan ng trabaho, ang bilis ng nanay mag-isip na iwanan yung asawa. Kapag nagkaipitan sa tahanan, ang bilis mag-isip na sige, ganito na lang gagawin ko. Ang daling iwanan ng pamilya. Para po sa ating mga Kristiyano na kasama nyo po ang pamilya nyo po ngayon. Ano man ang sitwasyon ng pamilya nyo, hindi po gamot ang paghihiwalay at pagwawatak-watak ng pamilya ninyo. Bakit po? Ano man ang maging kalagayan ng pamilya nyo, ang Diyos ay mananatiling Diyos sa pamilya po ninyo. Why? Because He is an omnipresent God. Kung sinamahan ka ng Diyos nung hindi pa maganda ang kalagayan mo at hanggang sa gumanda ang kalagayan mo, bumalik-balik ka man sa dalawang kalagayan na to, ang Diyos ay mananatiling kasama mo. But brethren, may I remind you tonight na kung meron man po tayong dapat gustuhin kasamahin sa ating pong buhay, it should be that omnipresent God. Bakit po? Because I'm telling you, you don't want to miss the power of the omnipresent one. Hindi mo gugustuhin na makaligtaan mo at hindi mo makita sa buhay mo ang kapangyarihan ng isang omnipresent na Diyos sa buhay mo. In fact, kapatid, pinaka-small detail na lang ng halimbawa. Hindi po tayo magkakasama-sama dito ngayon kung hindi po omnipresent ang Diyos. Hindi mo pa kilala ang Diyos, kilala ka na ng Diyos. Hindi mo pa alam kung ano ang gagawin sa iyo ng Diyos, alam na ng Diyos kung ano ang gagawin sa iyo. Kaya nagkasama-sama po tayo sa loob ng auditorium po na ito, sapagkat nung panahon na ikaw ay problema ng lipunan, kasama ka ng Diyos. Kasama mo ang Diyos. Ngayong gumanda na ang kalagayan mo, kasama ka pa rin ng Diyos. Kahit kailan, mga kapatid, if we're going to accept the truth, hindi po tayo nilayuan ng Diyos. Way back sa creation ng tao, God made everything perfect. Tapos nung perfect na ang lahat, nilikha niya ang tao. Pinrovide niya ang lahat ng pangangailangan ng tao. Pero sino ang pumili na lumayo sa Diyos? Tao. At hindi po natin pwede sabihin na nalayuan tayo ng Diyos. Bakit? Sino ang gumawa ng paraan para muli tayo mapalapit sa Kanya? Diyos. Kasi kung tatanungin, hindi. Kung tatanungin ang tao, hindi nila gustong manumbalik sa Diyos. There are no signs in the Bible na nung napahiwalay tayo ay muling manumbalik. In fact, that is the reason kung bakit nagkaroon ng great flood. Remember? Dahil nakita na po ng Diyos, hindi po napiko ng Diyos, ha? Dahil nung nakita na po ng Diyos na ang nangingibabaw na sa mundo ay ang kasamaan, kailangan niya ng turuan ng tao. Kaya nga mga kapatid, kung mapapansin nyo, walang sign na muling babalik ang tao sa Diyos. Pero God, being an omnipresent one, ayaw niya na mapalayo tayo sa Kanya. Ano po ang ginawa niya? John 3:16. He gave His only begotten Son
para muli pong tayong manumbalik at ma-reconcile ang relasyon po natin sa Kanya. That is the first example of the power of the omnipresent one. Now, in the text that we've just read, from this story, you will be able to see the power of the omnipresent God. And dito po natin makikita kung ano ang mangyayari. Listen up. Kung ano ang mangyayari if we recognize ang pagiging omnipresent ng Diyos sa buhay po natin. Kapatid, may I remind you this evening na wala na pong pinaka-the best sa buhay, kundi yung alam mong nandiyan dyan ang presensya ng Diyos sa buhay mo araw-araw. Oh, I'm telling you, may pera ka man sa wala, kaya mong umiti. Sikat ka man sa hindi, kaya mong umiti. Purihin ka man ng tao o hindi, kaya mong mamuhay ng maayos. Without the things of this world, you can still live good. You can still live great. Bakit po? Dahil alam mo na may pinaka-the best kang dala-dala. Ano yun? Yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga sabi ko, wala na pong pinaka-the best na buhay, kapatid, kundi yung buhay na kung saan ramdam na ramdam mo sa araw-araw ang presensya ng Diyos. Yung tipong makakakanta ka ng every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. Dahil doon, anong sabi mo? He's the one I'm waiting for. Because every day with Jesus is sweeter than the day before. Kapatid, may pera ka sa wala, kaya mong kantahin yan, maniwala ka sa akin. Kung naiimposiblihan ka sa abo na ito, kapatid, don't miss the power of the omnipresent one. At kung sa tingin mo, na hindi ka na magkakaroon ng ngiti ulit. At kung sa tingin mo sa pamilya mo, hindi na kayo ulit magiging masaya. It's because wala kang pera, wala kang ganito, wala ka sa pinagmamalaki ng mundo na ito, kapatid. Isa na lang nakalimutan mo. You miss the power of the omnipresent one. Maaring nalimutan mo nang i-recognize na kasama mo pala ang Diyos. Nakakalimutan mo na sa araw-araw, teka lang, may pera nga ako sa wala. Bakit sinasabi? Kaya ko pa rin umiti. Parang imposible. Parang imposible. Oo nga, sabi nga, nababasa ko sa Bible na God will provide everything according to His riches and glory. Pero parang malungkot pa rin. Kapatid, you don't need money. You don't need the things of this world. All you need is to recognize once again the power of the omnipresent one. Sabi ko nga, sa lakad mo araw, kapatid, yun na lang ginising ka kaninang umaga. Yan na ay presensya ng kapangyarihan ng isang omnipresent na Diyos. Kasi kung wala ang Diyos sa buhay mo, tulog ka. Isang linggo ka tulog, kinabiyernesan, tulog ka pa din. Hanggang sa maagnas ka na, tulog ka pa din. Alam niyo po kung ano sinasabi ko? But today you are here. Matatapos mo ang isang maghapon na pananambahan. It's because of the power of the omnipresent God. Kapatid, sabi ko nga po, maaaring yan na po, nakalimutan po natin. Now the power, what is the power of the omnipresent one? The power of the omnipresent God signifies His capability of being everywhere at the same time, just like what I've said before. Now, ano naman ang magagawa nito sa atin? Sabi ko nga po sa inyo, ang tao ngayon, ang basihanan ng tao ngayon, kung ano yung nakikita at kung ano yung nahahawakan. Kapag hindi nila nakita yan, hindi nila ibibigay ang buong tiwala nila dyan. Kapag hindi nila yan hawak, hindi nila ibibigay ang buhay nila dyan. Hindi nila ipagkakatiwala. Yan ang nagiging problema. But the power of the omnipresent God signifies of His capability of being everywhere at the same time. Naiintindihan po ba natin yun, kapatid? Sabi ko sa inyo kanina, sino ang aayaw kung ganyan ang kasama mo araw-araw? Aayawan mo pa ba yung isang persona na kasama mo na pag malungkot ka, kaya kang pasayahin? Kapag discourage ka, kaya kang i-encourage? Kapag nagdududa ka, kapag natatakot ka, kaya niyang tanggalin ang takot mo?
Sinong makakagawa niyan? Yung kasama mo araw-araw. Sino yon? The omnipresent God. Kaya nga yan po ang ibig sabihin ng omnipresent God. Now, being an omnipresent one, ano naman po ang magagawa po sa atin yan? Una po, it will help us defend ourselves. It will help you. The power of the omnipresent one will help you defend yourself. Maaring sabihin po natin malabo ito. Paano makakatulong dumipensa ng pisikal? Hindi mo nga nakikita pisikal. Tama nga naman. Di ba? Paano po natin sasabihin na kaya tayong depensahan ng Diyos physically? Kung ito na ang problema, paano ka nga naman didepensahan ng Diyos physically? Hindi mo nga siya nakikita through your physical eyes. God may be absent physically, brethren. God may be absent physically, but He can help you defend yourself physically. Ayaw niyo po maniwala? Remember David? If you can remember the story of David, let's open our Bibles in 1 Samuel. Eto na yung problema eh. Eto na, si David ay isa po siyang tagapangalaga ng mga tupa. Lahat ay na-encounter niya ng problema. Ano po yung dalawang problema na na-encounter niya? The bear and the lion, if you can remember, di ba? Sinabi niya po yan sa kanyang story. Pero lahat yun natalo niya. Na ito yung pinakamalaki at talagang malaki. Malaking problema ni David ngayon. Now, the story of David and Goliath. Now, as far as David and Goliath's story is concerned, makikita po natin that David didn't won the battle against Goliath because of his sling. Hindi natalo ni David si Goliath sa pamamagitan ng kanyang tirador na dala-dala. David didn't defend himself against the battle. David didn't defend himself in the battle because of those anything pa na nakapalibot sa kanya. Hindi yung 5 smooth stones, hindi yung sling, hindi yung mga Israelites na even yung mga kapatid niya ay nandoon pa. Hindi yun ang naging susi para mapanalo niya ang laban niya against Goliath. In fact, di niya pwedeng asahan yung mga Israelites. Bakit? Natakot eh. Natakot. Pero sabi ko nga po sa inyo, David didn't won the battle because of his sling. Hindi niya na-depensahan ang sarili niya because of the 5 smooth stones. But he won and defend himself with the presence of God. You still don't believe me? Let's read the verse. 1 Samuel chapter 17 in verse number 45. 1 Samuel chapter 17 in verse number 45. I'm talking about the physical combat na ito, mga kapatid. Nasa harap ni David si Goliath. Harap-harapan. But David defeated Goliath, but not because of his sling, or nor the 5 smooth stones. Yan lamang ay mga instrumento na ginamit ng Diyos. But as far as the verse is concerned, he won the battle with the presence of God. The Bible says, then said David to the Philistine, thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield. Kayo na pong bahala magbasa ng kasunod. I do believe you can shout aloud. Amen. Now tell me if David won the battle because of the sling. Tell me if David won the battle because of the stone. No. That's not the primary objects kung bakit siya nanalo sa laban. Sabi niya kay Goliath, hinarap mo ako nang dala mo ang spear, dala mo ang sword, dala mo ang shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. After that verse, tumba, pugot ang ulo ng malaking problema na hinaharap ni David. That's how David defended himself, through the name and the presence of the Lord. Now, if I'm going to ask you, how do you defend yourself?
against the roaring lion of this world, against the devil who is seeking whom he may devour. How do you defend yourself, Christians? Ambon lang yan, hindi mo na nadepensahan ang sarili mo. Wala lang si pastor, hindi mo na nadepensahan ang sarili mo. Come on. How do you defend yourself against the lion that is walking about, seeking whom he may devour? Paano mo didepensahan yung sarili mo? Pag humarap sa iyong leon, anong sasabihin mo sa leon? May pera ako. Sa kanya galing yun eh. Kaya ka nga hindi na nakapagsimba kasi binigyan ka ng pera ng leon ng mundo na ito. Sikat ako. Oo nga eh, ang nagpasikat sa'yo, yung leon na naglalakad sa mundo na ito. Kaya nga hindi ka na interesado sa mga pananambahan. Bakit? Sikat ka na eh. Sino ang nagpasikat sa'yo? The lion that is walking about seeking whom he may devour. Kaya hindi mo siya pwedeng daanin sa mga ganong klaseng bagay. Pera, fame, ano pa? Sa ibabaw ng mundo na ito, hindi mo siya pwedeng daanin ganon just to defend yourself. The only thing na magagamit mo para depensahan ang sarili mo is the power and the presence of the omnipresent God. Kung lalabanan ni David, kapatid, si Goliath, sa pamamagitan ng kanyang alam, Goliath is a champion. He was born to be a fighter. Sa lugar ng Gat siya pinalaki, kapatid. Na bata pa lang sila, tinitrain na sila na pumatay ng tao. Sino lang ang napatay ni David? Bear na malaki. Yun lang ang napatay ni David. Kung lalabanan ni David at didepensahan niya ang sarili niya through the things na alam niya lang, maaaring matalo sa kay Goliath. Pero kapatid, height difference, lamang na lamang si Goliath. Kagamitan sa gera, lamang na lamang si Goliath. Pero at the end of the story, sino ang may bit-bit ng ulo ni Goliath? Yung isang bata na nagsabi, dala mo man ang sword mo, dala mo man ang spear mo, dala mo man ang shield mo, ang dala-dala ko ay presensya ng Diyos. Kapatid, sa ibabaw po ng lupa na ito, kung gagamitin po natin ang sarili po nating pamamaraan, we cannot be able to defend ourselves. Sabihin mong malakas ka ngayon, bukas hindi ka na malakas. Sabihin mong matatag ka ngayon, bukas hindi ka na matatag. Brad, matagal na akong miyembro ng simbahan na to. It doesn't matter. But as long as the God, the omnipresent God is with you, you can defeat the arsenals of this world. Kapatid, hindi basihan ang tagal sa simbahan para sabihin mong malakas ka na at kaya mong depensahan ang sarili mo. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay laki sa loob ng simbahan na ito para sabihin mong hindi ka na mahahawa ng anumang bagay sa ibabaw ng lupa na ito. Believe me when I say that, kapatid, sapagkat ako ay lumaki sa simbahan na ito for 27 years, pero naging biktima pa rin ako ng mundo na ito. Bakit? Yan lamang ay patunay na kung hindi mo bibit-bitin ang presensya ng Diyos sa buhay mo, hindi mo kayang gabihin ang mundo na ito. For 27 years, I've been here in the church. Believe me when I say that, young people. Pero lahat, kami dito na lumaki, ay naging biktima pa rin ng mundo. Bakit? Maybe yung aming pagiging laki dito, ay masyado na kami naging kampante that the devil cannot touch us. Anak ako ni ganito, anak ako ni ganito, anak ako ni ganito. It doesn't matter kung kanino kang anak. Ang tanging anak lang na madadala mo at may pagmamalaki mo sa dyablo is yung pagiging anak ng Diyos mo. Yan lang ang tanging may pagmamalaki mo sa dyablo. Sabihin mong anak ka ng head usher, sabihin mong anak ka ng pastor, sabihin mong anak ka ng pinakamataas na merong panaglilingkuran dito.
hindi ka re-respetuhin ng dyablo. Kakainin kang buhay ng dyablo, young people. Naging Mr. and Miss Balikatan ka pa. Walang pakialam dyan ang dyablo. Na-perfect mo lahat ng youth revival. Walang pakialam dyan ang dyablo. Pero kung sasabihin mo sa dyablo, dyablo, mag-ingat ka sa biyaya ng Panginoon. Anak ako ng Diyos. Lalapit ka sa akin. Dala ang mga bagay sa ibabaw ng lupa ito. Sa biyaya ng Panginoon, lalabanan kita nang dala-dala ko ang pangalan ng Panginoon. That's how we should defend ourselves. With the power of the omnipresent one. Ako kapatid, I'm telling you, marami na pong sumubok. Even kayo po, makakapag-testify po kayo dyan. For how many years na tinagal nyo po bilang isang Kristiyano, dumating din naman po kayo sa panghihina bilang isang Kristiyano. Tama po ba? Yan po ay patunay no kung pagkakatiwalaan po natin ang sarili po natin at didepensahan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng ating mga kaalaman, talo pa rin po tayo. Talo pa rin tayo. Pero subukan nyo pong bitbitin ang presensya ng Diyos. Subukan nyong i-recognize ang presensya ng Diyos sa buhay nyo. I'm telling you, you can be tough as David. Physically wise, talong-talo si David, mga kapatid. Minsan nadadaan tayo sa comics na, ano pa nga yung palabas na yun? Superbook. Na makikita mo si David maliit pero maskulado, pang Mr. Olympia eh. Maskulado si David eh. Oh, makikita mo sa mga dinidikit ng Sunday school teacher dyan. Pero si David may bicep. Ang ganda ng shoulders ni David. Diba, makikita mo si David macho. Wala mang ganung bagay, wala mang ganung description si David na nakalagay. Ang problema, si Goliath meron. Eh kahit anong laki ng katawan mo, pag si Goliath ang katapat mo, tatakbo ka talaga eh. Di ba? Sabi ko nga noon, kung maalala nyo po, si Ralden, hinamon ng boxing si Sir Dominic. Abay, pag sinabi ni Sir Dominic na, mais ka Ralden, tatakbo yan si Ralden. Oh, di ba? Physically wise, makikita po natin, lamang na lamang si Goliath. Pero sabi ko nga, maring yun ang pinakamalaking problema na hinarap ni David. But praise the Lord, David conquered that big problem. Napagtagumpayan ni David ang kanyang laban, not because of the sling. Hindi yung pag-ikot, minsan may action song pa yan. Si Sir Alex ang Robles na nagpauso ng action song na yun dito. Kung ilang ikot daw ng inikot, sabay ganon. Wala na yun sa ikot ni David eh. Wala na yun sa 5 smooth stones na hawak ni David eh. Yun na lamang ay mga kagamitan na ginamit ng Diyos. Bakit po? Ano ang primaryng bit-bit ni David? Pangalan ng Diyos. Pangalan ng Diyos. David won his battle. If that's how we defend ourselves just like David, mga kapatid, anong ipagmamalaking problema ng mundo na ito? Sa isang anak ng Diyos. Wala. Dumaan man ang matinding problema sa buhay mo, padaanin mo lang. Pag sinabing dumaan, daan lang yan. Ganun lang. Ang iba sa atin kasi, ini-entertain. Kaya nga minsan, pag in-entertain natin at nakita natin yung problema, ay palag-palag, sabi nga natin, nagpapatalo tayo. Natatalo tayo, I mean. Bakit? Hindi na natin alam paano depensahan ang sarili natin. Akala natin pera, isang lapag ng pera, okay na. No. Pera, ubus yan agad. Sa kanila galing yan eh. Kasikatan sa ibabaw ng mundo na ito, kakilanlan sa ibabaw ng lupa na ito, no. Sa kanila na yun. Bigay mo lahat sa kanila yan. Iwan mo sa iyo yung presensya ng Diyos. Nakita niyo po sa story ni David, remember? Inalok siya ni Saul, ni King Saul. Ano po ang ginawa ni King Saul? Tinanggal niya yung kanyang mga armor at ibinigay niya kay David. What a perfect example of the world, amen? Anong ginagawa ng mundo? Binibigyan tayo ng mga bagay na sa inaakala natin, yun ang kayang magdidepensa sa sarili natin. Pero nakita nyo naman, hindi makagalaw si David. Bakit? Unang-una, hindi magkaiba sila ng height ni Saul. Alam nga naman lumapit siya kay Goliath ng ganyan. Goliath, matakot ka ba?
Hindi niya matatakot si Goliath ng ganun. You see that? Pero ano pong ginawa ni David? Hindi ko kailangan yan. Naglakad, simple. Simpleng-simple maglakad si David. Humarap. Ikaw yung, huwag natin tuloy. Ikaw yung nangangailangan kay Doc Eugene eh. Ha? Hindi ka kasi pumunta nung bakasyon. Libre na nga, ayaw mo pa. Tapos ngayon, manglalait-lait ka. May dala kang spear. May dala kang shield. May dala kang sword. Tingin mo, matatakot mo ako? Dala-dala ko ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga ano ang dulo, mga kapatid? Panalo si David. Nakita nyo naman kung paano niya dinipensa ng sarili. It's up to you now. Yung question na iniwan ko po sa inyo. How do you defend yourself? Hindi mo na kailangan sabihin po yan sa akin dito. Sir, ganito ko depensa ng sarili ko. No. It's just between you and God right now. Alam mo sa sarili mo kung paano mo dinidepensa ng sarili mo. Not just only that. The power of the omnipresent one will also help you defend not just yourself, but defend your faith. Defend your faith. If the presence of the omnipresent one will always be upon us, remember this, brethren, whenever you go, you can always defend yourself, and compromising will not be an option for you. Narinig po, naintindihan po ba natin yun? Kung ang presensya po ng Diyos, kapatid, ay lagi po nating daladala, yung pagko-compromise, yung pagko-conform sa mundo po na ito, will not be an option for each and every one of us here inside the auditorium tonight. Bakit? You don't have to worry about anything. Bakit? Sino kasama mo? Diyos. Mga kapatid, magkaiba man, maiba ka man ang lugar, maiba ka man ang sitwasyon. Kapatid, alam mo kung meron kang omnipresent ng Diyos, you will never compromise your faith. Marami na po dito can testify na sa kanilang trabaho, halos sila na ang dinidiscriminate. Oh, some of you young people, alam tong sinasabi ko. Maaring sa section ninyo, ikaw na lang nakapalda para sa mga babae. Sa mga lalaki, maaring ikaw na lang ang straight maglakad. O bakit? Lahat na ngayon, baluktot na maglakad. Kahit yan pa yung sinasabing matipuno sa school, baluktot na rin maglakad. Yun na ang basihan nila eh. Kapag magaling ka mag-tsunami walk, yun ang tawag namin ngayon dun eh. Tsunami walk. O, kapag magaling ka, pag meron po kasi isa doon, pag naglakad, daig pa yung alon eh. Aboy matindi maglakad eh. Di ba? Mga kapatid, kahit mapunta ka sa iba't ibang sitwasyon, you will never compromise your faith if you know the power of the omnipresent one. Another example, best friend nung tatlo, kilala nyo? Best friend nung 3 Hebrew boys. You know him? Daniel. Open with me your Bibles in the book of Daniel, chapter number 6. Daniel, chapter number 6 and verse number 18. Dito na po tayo sa storya kung paano pinrotektahan ng Diyos si Daniel. Verse number 19 of Daniel chapter number 6. Then the king arose very early in the morning and went in haste unto the den of lions. And when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel. And the king spake and said unto Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God, whom thou hast servest continually, able to deliver thee from the lions? Ganda ng tanong, no? Kasi, alam naman natin story ni Daniel, pinagbawal, itinuloy niya pa rin. Then said Daniel unto the king, O king, live forever. My God hath sent his angels and hath shut the lion's mouth, that they have not hurt me, for as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Daniel lived in captivity in Babylon. Alam naman po natin yan. Though he faced pressures to conform to Babylonian society and give up the ways of God, Daniel rather stood strong on his faith
and defend it because he simply knew that even though he is not in the place where he's supposed to be, but he knew that God is always with him. Naiba ng lugar si Daniel. Wala siya sa dapat nakalugaran niya bilang isang anak ng Diyos. Nasaan dapat siya? Nasa Jerusalem dapat siya. Pero nasa Babylon siya ngayon. Captive siya ngayon ng Babylonian Empire. Ano ngayon ang gustong gawin sa kanya? O Daniel, wala ka sa lugar mo. May sinet ako ditong degree, yun ang sundin mo. That's my degree as a king. May posisyon si Daniel, pero hindi yun nirespeto ng hari. Ang kailangan makita ko sa iyo, mag-compromise ka. Bakit? Wala ka sa lugar mo. But you know what Daniel did, right? Amen? Alam po natin kung anong ginawa ni Daniel. Sige, pagbawalan niyo ako sa pagbawalan. Wala ako sa lugar ko, pero haharap ako sa lugar ko. He opened all the windows and even the doors and prayed facing Jerusalem. Naiba ng lugar si Daniel, kapatid, but he didn't compromise his faith. Now, my question, just like before, how do you defend your faith? How do you defend your faith? Maiba ka ba ng lugar, madali na po ba natin i-give up ang ating faith? Maaring sa unang linggo, okay pa. Kaya mo pa makipagsabayan. Pero ang usapin kasi dito, hindi kung papaano ka sumasabay, kundi ang usapin dito, papaano ka naninindigan. Yan po ang usapin eh. Madali lang sumabay kung gusto mo sumabay. Sige lang, sabay ka, madali lang yan. Pero may hangganan yan. It's either sila ang mahatak mo or ikaw ang mahatak nila. But if you stood up on the realization na meron kang isang omnipresent ng Diyos na kahit maiba man ang sitwasyon mo, maiba man ang lugar mo, kasama mo ang Diyos, compromising will not be an option for you. Kaya nga hindi mo kailangan i-give up yung faith na meron ka ngayon. Hindi mo na kailangan sabihin, kasi nagkaipitan na ho eh. Naipit na ho talaga eh. Nasa bingit na ho talaga yung trabaho ko, yung position ko, and anything, etc. Ganyan. Compromising your faith will not be an option for you if you know the power of the omnipresent one. Kaya nga po ngayong pong gabi po na ito, make up your mind. Few hours from now, ilang oras na lang, tapos na ang linggo. Tapos na ang araw ng Panginoon. Sunday will be over. Few minutes from now, you will be on the battlefield again pag lumabas ka dyan sa pinto na yan. Pag lumabas ka sa pinto na yan, ang deklarasyon mo na, gera na ulit. Hindi against China, against the devil. Gera na ulit yan. Paglabas mo sa pinto na ito, mga kapatid. That is why while there's still time, make up your mind. Make your every day sweeter than the day before, because all you have to do is just to fully recognize the power of the omnipresent one. Kapatid, Diyos ko at Diyos nyo ay iisa. Yung Diyos ng bawat isa dito ay magkakaiba man tayo ng sitwasyon po dito, pero iisa po ang ating Diyos. Maaring meron po sa atin dito na kung titingnan tayo ng statistics, merong mayaman, merong sa gitna, merong sakto lang, merong poor. Maaring ganyan tayo tingnan na statistics ngayon. Pero tandaan niyo po, may iisa tayong Diyos. Kung ang statistics ay may sinasabing mayaman sa loob ng auditorium na ito, yung Diyos ng mayaman, yung Diyos ng sakto lang, at yung Diyos ng sinasabi ng society na mahirap, iisa lang yan, kapatid, at kasama natin yan araw-araw. All you have to do is just to recognize the power of the omnipresent one. Again, the power of the omnipresent one signifies that He is capable of being there at the same time. Sabi ko nga po sa inyo, tanungin nyo ang sarili natin ngayon, yung tanong na iniwan ko po sa inyo. I-check po natin kung paano natin dinidepensahan ang ating sarili. I-check po natin kung paano po natin dinidepensahan ang ating pananampalataya. We've seen an example sa ating pong Bible. Merong mga taong kayang magpatunay. This book is not just a book of stories.
this book is a kind of book na kung saan patunay na ang Diyos ay sumasa bawat isa sa araw-araw. Yung Diyos ng 3 Hebrew boys, yung Diyos ni David, yung Diyos ni Daniel, ay Diyos po ng bawat isa dito. If God is the omnipresent God during the time of Shadrach, Meshach, and Abednego, if God is the omnipresent God during the time of David, if God is the omnipresent God during the time of Daniel, He is still the omnipresent God that we are serving today. That is why my challenge is, recognize the power of the omnipresent one. Tayo po lahat ay magsitayo. Dakilang Diyos sa mambanal ng mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa oras po na ito na inyong ipinagkaloob po sa amin. Thank you, O God, for your word. Thank you, Panginoon, sapagkat muli niyo po kami pinalalahanan kung paano po namin mas makikilala pa kayo sa aming pong buhay. Thank you, O God. Kayo po ang patuloy po na kumausap sa mga anak niyo po, Panginoon. Sila po ay tiklop-tuhod na lumalapit po sa inyo together with their families, O God, or by individual. Kayo po ang kumausap po sa kanila and challenge us tonight to make a commitment that we will fully recognize your presence in our life, O God. Thank you, O God. All the glory belongs to you. In Jesus' name, amen. While the Holy Spirit is speaking to your hearts tonight through that message, let's make business with God. Dakilang Diyos, mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa mensaheng pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you for using Sir Maki, O God, for giving us, O God, once again, the message that we needed to be reminded of, O God. Maaaring dumating kami sa pagkakataon that we do not anymore recognize or we are being passive, O God, on recognizing your omnipresence in our life, O God. Salamat, Panginoon. Bagamat we have that failure, still you are present in our lives. Salamat, Panginoon, at kailanman hindi niyo po kami iniwan. Kailanman hindi niyo po kami tinanggalan, Panginoon, ng inyo pong presensya, Panginoon. But despite of our shortcomings, despite of our failures, despite of our sinfulness, O God, pagkukulang sa inyo, Panginoon, patuloy pa rin na nakikita, patuloy pa rin, Panginoon, ang manifestation ng inyong omnipresence sa buhay po namin. Nagila po kayo, O Diyos, salamat. Sa muli, pinakita niyo po sa mensahe po na ito ang aming pong kakulangan at ang dami po namin pagkalaguan, Panginoon. Once again, thank you for always declaring yourself to us, O God. Please continue to help us live, O God, and put it in application ang mga mensaheng pinagkakaloob niyo po sa amin tuwing meron po kayong pananambahan, Panginoon. Once again, all the glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen.